So, nung lumabas si Boying kanina, mga tatkuya, ang pangit talaga, Jongkai. Actually, may nakita rin akong picture ni, well, naging part to ng discussion ko, even si President Marcos Jr., iba na rin ang itsura. Kung naalala nyo, even nung birthday ni Madam Imelda, itong July lang din, lapot na lapot si President Marcos Jr., haggard na haggard. And yeah, in-upload yata ni Political Witch Boy yung video nga ng birthday ni Madam Imelda. Lapot na lapot, si Sandro dilat na dilat din. Dilat na dilat. Parang may something silang mag-ama. Pero dito talaga po naloka ang lahat sa paglabas po ni Secretary Boying Rimulya kanina. Ay talaga naman pong mukhang jongkay naman talaga mga ate at kuya. Talagang ano ba yun? Well, at least maliksi siya. Nakita ko yung video ng pagbaba niya sa sa kotse. I think pumunta siya sa opisina niya or maybe sa Supreme Court ba yun? Bakit eh? I don't know kung saan siya pumunta. DOJ office, whatever. So, maliksi naman siya, pero yun nga lang, lalo siyang nangitim and tuyot na tuyot. Actually, naka-face mask siya, so maselan pa rin yung kanyang system. Siguro, lalo na yung respiratory system. Naka-face mask, doon na lang siya, o baka pumunta siya ng Kamangyang. Nagkita sila ni President Marcos Jr., may picture silang magkakasama eh. Ayun nga, yung nasa thumbnail natin. So, bakit nagmukhang jongkay? Mula sa pagiging fresh panahon ni Pangulong Duterte and during the congressional hearing ng ABS-CBN, di ba? Silang lima yun eh, the Mighty Five. Si Remulla, si Marcoleta, si Defensor, si Alvarez or Alvarado. Congressman Alvarez. And then there's another one, si Fernandez yata, Dan Fernandez or Hernandez. Basta limang mighty congressmen yun eh, na gumisa-gisa ng bongga sa prangkisa ng ABS-CBN kaya napalapit sa tao. Si PD Barsaga, yun, taga Cavite din po yata. So sila yung gumisa-gisa noon kaya napalapit itong mga to sa tao kasi kumbaga hindi umubra sa mga kongresista ang isang oligarchic channel or oligarchic media, right? Na katol nga. And then, yan, panahon ni Pangulong Duterte, ang lusog-lusog niya, nung lumabas kanina, tuyot talaga mga ate at kuya. Kamukha ni Gollum, Lord of the Rings, my precious! Sabi, tanda niyo yan? My precious! Sabi na. Hawig naman talaga niya, no? Si Gollum, no? Mga ate at kuya. So, yeah, tuyot na tuyot. Mabuti na lang hindi siya napunggok, matangkad pa rin siya. Tuyot na tuyot talaga. Tapos lalong nangitim, actually kulay ube na. Sabi nga ni Juan Voice dito, bagong Pilipinas, bagong mukha. Parang bagoong naman, hindi bagoong Pilipinas. Hindi bagong Pilipinas. Ganyan pala itsura ng bagong Pilipinas. Actually, mukhang no, accurate yung itsura ni Secretary Boying ngayon. Dahil ito baga yung itsura ng bagong Pilipinas, bagong mukha campaign kineme ni Kuti kasi ito yan, sa lahat po ng mga ng mga government offices, agencies and departments, nakikita yung logo ng Bagong Pilipinas. Even sa mga bangko na pag-aari ng gobyerno, lahat na eskwelahan, 'di ba? Na nandun dapat lagi ang Bagong Pilipinas logo. So pinopromote talaga na Bagong Pilipinas. Ganito bang itsura ng Bagong Pilipinas? Tuyot? Maaari, mahal ang bilihin, matutuyot, mangangayayat ka namang talaga. Ang taas ng krimen. Hindi nagre-react ang presidente mga ate kuya, ang daming kinikidnap. Balik daw yung organ for sila. 'Di ba? Ang daming nawawala, ang daming nagugurgur. Tapos sinuturing nilang parang public enemy number one, si Pastor Kibuloy. Anong banta ni Pastor Kibuloy sa gobyerno ng Pilipinas? Si Pastor Kibuloy ba yung nagpapakidnap ng mga bata? Siya ba ay drug lord? NPA ba si Pastor Kibuloy? Bakit? At balita ko mga kuya ha, dadagdagan ng gagawin daw po 30 million. Ginagawa na ngang meme ngayon yan eh.
gagawin daw 30 million ang pabuya. Illegal yung ginagawa ng gobyerno at hindi nakakaintindi yung presidente. Oh. Bakit ka tatanggap ng pera sa mga private individuals para gawing premyo sa ulo ni Pastor Quiboloy? Hindi naman siya pugante, hindi naman siya fugitive, hindi pa naman nahuhusgahan as guilty sa mga kaso niya. Ginagawa niyong pugante, may patong pa sa ulo. Bakit hindi niyo patungan sa ulo yung drug lord na may-ari nung na-confiscate nyo sa Alitagtag? Siguro yung driver na yun, baka miyembro siya ng sindikato. Pero sa tingin ko, hindi siya ang may-ari ng mga tiyabo na yun. Unless siya yung may-ari ng laboratory. Pero you think yung mga higanting mga drug lords, sila pa yung magdadrive ng negosyo nila? I don't think so. Ilalagay nila. Sila yung mga hayahay lang, nagpa-finance lang yung mga yan, di ba? O, magkano ang kailangan for this manufacturing kineme? O, ilang bilyon ang kailangan nyo para makapag-manufacture ng bilyones palalo? O, kayo umintindi dyan, ako ay hayahay, ako kukubra lang ako. Di ba ganyan ang may-ari ng mga negosyo, kukubra lang? Iba pa yung kanilang mga CEO, iba pa yung mga managers, mga, di ba, treasurers and whatnot. So, ba't hindi yun ang lagyan ng patong sa ulo kung sino yung may-ari nung nakalusot na yun or mabuti na harang pala na bilyon-bilyong halaga ng droga sa Alitagtag, Batangas? Yun ang banta sa Pilipinas. Oh. Yung mga yung smugglers na sabi ni at saka yung mga smugglers and hoarders ng mga bigas, sibuyas at mga agricultural products na sabi ni Hello Kitty nung huli niyang SONA, last year SONA niya, your days are numbered. Sa mga smugglers, your days are numbered. My God, mag-1 year ka na sa pag-SONA. So, 365 days ang numbered na araw. Mag-iisang taon na, hindi ka pa wala kang binabalitaan na pahuli mong smuggler, sir. Tapos si Pastor Quiboloy, ang sa tingin nyo, babala sa terorista ba yan? NPA ba si Pastor Quiboloy? ISIS ba yan? Abu Sayyaf ba yan? Yun ang lagay yun ng patong sa ulo. Mga kriminal, mamamatay tao lahat na. Ay leader yan ng isang relihiyon eh. Anong sabi? Ang mga taong kalaban ni Pastor Quiboloy, since si Pastor Quiboloy ay man of God, ang mga kalaban niya ay mga demonyo. Kaya nga pala tinawag ni Sir Jason sa na demonyo si President Marcos Jr. Bakit bakit mo kakalabanin ang isang leader ng Christian sect o ng isang congregation? Maniniwala pa kaming nasa tama ka, Mr. President, kung ang kinakalaban mo, simbahang Katolika. Yan. Yan ang maraming milagro. Nasa altar of secrets na nga. Tama. So, pasintabi sa mga Katoliko dito, Katoliko rin po ako, pero alam ko naman, Diyos ko, tahimik ang Katoliko ngayon, no? Grabe ang problema ng Pilipinas. Droga, krimen, corruption. Walang iimik ang simbahang Katolika. Kaya kahit ako'y Katoliko, kinikriticize ko ang kinabibilangan kong relihiyon. Maniniwala pa ako na mabuting na ikaw ang nasa side ng kabutihan, Mr. President, kung ang binabanatan mo ay simbahang Katolika. Pero ito si Pastor Quiboloy, na kaibigan ng mga katutubo sa Mindanao. Kaibigan ng mga katutubo na nakaligtas sa pangre-recruit ng NPA, kalaban ng mga NPA, si Pastor Quiboloy. Tapos ikaw, may basbas mo pala yung pagbibigay ng pabuya sa ulo niya. Ay, ano ang kalaban ng mabuting pastor? Malamang demonyo nga. And ito bang nangyayari kay Secretary Boying sa pagiging secretary niya ng Department of Justice na wala namang hustisya sa Pilipinas at mukhang kakaiba ang hustisya dito ang mabubuti at mababait na tao ang kinukulong, hinahanting, at ang mga masasama pinapalaya. Yung nakinabang sa drug money allegedly na Queen of the South na mahilig sa saging na maligat, pinakawalan. Anong hustisya meron sa Pilipinas? Anong klaseng leadership meron ka, sir? O, tuyot na tuyot ka ngayon at kung hindi mo na kaya, mukhang ang papalit sa'yo ay yung mahilig sa saging na maligat. Kasi dati rin yun dyan sa opisina mo. Na
Sumasayaw pa yun ng Macarena na ato po alegría Macarena. Ba Macarena sa kulungan yang my God, may posisyon ka sa gobyerno, banana queen, tapos nagmamakarena ka sa kulungan, kaibigan mo yung mga drug lords, uma-attend ka ng concert ni Kulampo. O ano, paano kaya ipagtatanggol ng mga ensaymada yung Banana Queen kapag si Banana Queen ang pumalit sa mukhang bangkay ng appointee? Maisingit ko lang din ang picture ni Hello Kitty na mukha ring Jongkay na ngiwing-ngiwi. Ano ang kanilang tinitira? Eh di sige, pagsawaan nyo, enjoy nyo. 'Di ba? Papakin nyo, humiga kayo, lunurin nyo, gawin nyo ng higaan yung mga pinapapak nyo. Pulburon ba yan? Asin ba yan? Higaan nyo na magpagulong-gulong na kayo. Ilagay nyo sa bathtub, ibalot nyo katawan nyo kung talagang sarap na sarap kayo. Tabinging-tabingi na, ngiwing-ngiwi na. Nung birthday nung nanay, dilat na dilat ang mata nung anak. Siya naman, hulas na hulas. I mean, ano, lapot na lapot nung birthday ng nanay niya. Aba, ang bagong Pilipinas pala ay haggard na Pilipinas. What do you think? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.